Guys, magandang araw po sa inyo. At ito, mag-update lang po ako sa aming gawa. Ayan, katatapos lang po ng CHB or pag-halo block. Ayan, kung mapapansin po natin ito guys, ang usually ang mga makikita natin dapat hollow block walang dumi. Pero ito makikita natin talagang sadyang niribukadahan po namin yan para purpose noon na kapit yung plastering. Yan. Pansinin natin, medyo magaspang po talaga para pagka nag-plaster, sure ball po talaga na kapit ang plastering. Yan. Standard po yan pag nag-scratch. So, pag sample, tapos na po yung pagkakabit ng hollow block or CHB, pwede na pong lagyan kaagad ng ganito, scratch coat or rebukada. Pagka 3 days, saka po siya plasteringan para as in kapit na po yung rebukada. Para sigurado po tayo iwas kapak or crack dahil minsan alam ko ito po yung nagiging issues lalong-lalo sa mga sa mga building dahil ang building kasi hindi natin namamalayan na mayroong kunting galawan yan kaya nagkakaroon ng mga crack pagka mahina ang penetrate ng plastering. Kaya ngayon ipakita ko po sa inyo kung paano po ito ginagawa na tamang kaparaanan or procedure na maiwasan ang crack na totally kapit yung plastering. Yan. Ito yun. Meron siyang rebukada. Pansinin nyo talagang napakagaspang talaga. Gaspang. Kaya pag ni-plasteringan siya, talagang wala siyang walang crack or walang kapak. Maiwasan po talaga natin. Yan. Tapos itong kung mapapansin po natin, ito column po ito Ayan, column. Tapos ito, CHB. So sa dugtungan, kung mapapansin po natin guys, tagos pa po sa kabila kung titingnan natin Sadya po talaga yan guys, hindi po yan nakaligtaan. Yan, tagos pa po sa kabilang side Yan, sinadya po yan na nagkakaroon lang po ng gap. Dahil dapat nga mas nauna itong styrofoam na ilalagay dito. Kaso for delivery pa po, nauna na po ito CHB. So isasalpak na lang dito yung styrofoam dyan. At pagkatapos nung isalpak yung styrofoam dyan, at pag plastering na, sample may plastering na po ito, gugruban na lang yun. Pag group ng ganun, lalagyan na po ng tinatawag na bakirad, yung mga bilog na styro, lalagyan ng bakirad tapos pipinisin po siya ng sealant. Kaya sa mga building kung makikita po natin, wag po kayo magtaka kung mayroon pong mga gap ng ganun at may sealant po sa gilid. Yun po yung pinaka-purpose nun na kapag may lindol, hindi agad na magka-crack yung mga wall ng mga building kasi naglalaro yung bawat joint kasi meron siyang sealant sa bawat joint. So may iwasan yung crack. Maliban na lang kung talagang sobrang lakas naman talaga. Pero kung hindi naman totally, may iwasan po talaga natin ang crack. So yan ang mga gawa po talaga na dapat po talaga na napaka tibay na gawa kapag nasa tamang procedure. So yan po ang dapat sa sa plastering. Yun na po sa mga lalo sa mga tao na hindi pa po totally alam yung about dito sa plastering kung paano maiwasan ang mga crack. Sundin lang po ninyo pagkatapos ng pagkabit ng hollow block, pag paribukada lang po kayo katulad yan. Rebukada or scratch coat sa English. Pag ganyan na siya kagaspang, after 3 days, plasteringan nyo po. Yan, sigurado po kayo 100% wala pong crack yan. So yan lang po muna guys ang aking update. Pasensya na po at medyo matagal po ako hindi nakapag-update sa inyo dahil nasa sobrang busy lang po. Pero ngayon sinikap ko po na makapag video at mai-upload ko po ito. Sana po wag po kayo magsawa na manood sa aking video dito sa aking munting channel. At wag niyo na rin pong kaligtaan na i-share na kung maaari lang at paki-subscribe na rin po sa aking YouTube channel, Kuya Mers Vlog. Yan. At i-follow mo na rin po yung aking Facebook page, Kuya Mers Vlog din po. Maraming salamat po sa inyong panonood and magandang araw po.
sa inyo lahat.